Marami sa mga Pilipino ngayon ay may mataas na uric acid, gout, yung malimit na pamamaga ng kasukasuan, lalo na sa paa. At ang madalas lang na ipinapayo sa kanila ay bawasan ang lamang loob, umiwas sa mga buto-buto, unggo, karne, seafoods, at iba pang purine-rich foods. Pero ito yung malaking tanong, bakit sumusunod ka na sa mga pinagbabawal pero yung gout mo, paulit-ulit na bumabalik? Bakit hindi pa rin bumababa ang uric acid mo? Sa video na to, pag-usapan natin ang totoong dahilan kung bakit talaga tumataas ang uric acid mo, pabalik-balik ang gout mo, at kung bakit ang low carb at intermittent fasting ang pinaka-epektibong pamaraan para i-address ang root cause nito base sa physiology at hindi haka-haka lang. Ang uric acid ay natural byproduct ng purines. Isang substance na matatagpuan sa bawat cell ng katawan at sa ilang pagkain. Normal lang na may uric acid tayo. Ang problema, kapag hindi na maayos ang paglalabas ng kidneys ng sobra nito, doon ka nagkakagout. Kapag masyado nang mataas ang uric acid level, nagiging kristal na parang bubog. At kapag naipon yan sa kasukasuan, lalo na dun sa paa, yun na yung matinding inflammation. Doon na nagsisimula ang gout attack. Pulikat na may pamamaga, mainit, at halos hindi maigalaw. And for decades, sinisisi ang purine-rich foods tulad ng nabanggit ko kanina, atay, sardinas, munggo, red meats. Pero ang totoo, ang pinakamalaking driver ng mataas na uric acid ay tanan, insulin resistance, na hindi sinasabi sa inyo ng medical authorities. Kapag madalas kang kumakain ng high carb at high sugar foods, kanin, tinapay, pasta, soft drinks, desserts, mga uri, tumataas yung blood glucose mo. Susundan ng pagtaas ng insulin, at kapag matagal nang mataas ang insulin level, paulit-ulit, nagiging insulin resistant ka na. Kung gusto nyo maintindihan pa ako na ibig sabihin ng insulin resistance, panoorin nyo itong video ko, may nagawa na po ako, and hindi ko lahat may papaliwanag dito. Ngayon, ang next question, anong kanalaman ng insulin resistance bilang driver sa high uric at gout? Pakinggan mo to ha. Kapag mataas ang insulin level, bumabagal ang kidney sa paglabas ng uric acid. Ibig sabihin, kahit hindi ka heavy sa purine-rich foods, kung mataas ang insulin mo araw-araw, tataas at tataas ang uric acid mo. For example, kumain ka ng karning baka, pero 3 tasa naman ang kanin mo. Tapos, dahil nakaprogram sa'yo na karne yung nagkukos ng pagtaas ng uric at dahil purine-rich yun, sinisi mo yung baka, hindi yung kanin. Kaya marami nagtatanong, bakit ako? Hindi naman ako mahilig sa purines, pero mataas ang uric acid ko. Ito ang sagot, hormonal ang problema, hindi yung pagkain na sinasabi mong source ng mataas na purine. Ang low-carb diet, hindi yan fad. May malinaw itong mechanism. Number 1, binababa nito ang insulin level. Kapag konti lang yung carbs mo, hindi ka nag-i-spike ng insulin level ng ganun kataas. At kapag naman mababa yung insulin, mas gumaganda ang kidney function. Number 2, mas nilalabas ng kidneys ang uric acid. Hindi na ito naiipon. Bumabalik ngayon ang balanse ng sistema ng katawan mo. And number 3, bumababa yung inflammation. Gout is inflammation, pamamaga. Low-carb diet reduces systemic inflammation. Kaya mas nababawasan ang pain at swelling. Maraming taong naglo-low carb ang nagsasabi ng parehong experience. Actually, yung mga na-coach ko, ganun lahat ang experience nila. Ano ang mga sinasabi nila? Hindi na ako nag-flare. Yes, kahit kumain ako ng baka. Bumaba ang uric acid ko kahit kumakain na ako ng karne. Yehey! Again, hindi ito dahil magic diet ang low carb. Pero dahil ina-address ito yung root cause, high insulin, naayos ang problema mo. Paano ngayon nakakatulong yung intermittent fasting aside from low carb? Intermittent fasting works hand in hand with low carb. Kambal sila, yes. Kapag hindi ka madalas kumakain, syempre, hindi tumataas ang insulin level. Wala kasi nag-i-stimulate sa kanya. At kapag mababa naman yung insulin, mas nagiging efficient ang kidneys mo sa pag-filter o pagsala at paglabas ng uric acid. And bukod pa doon, bumababa ang oxidative stress, bumababa ang inflammation,
gumaganda ang metabolic function. Kaya yung combination ng low carb at IF, yan ang isa sa pinaka-effective at sustainable na paraan para ma-manage at mabawasan ang uric acid at yung gout attack. Maraming healthcare professional ang nag-stick sa old model na purine problem ng gout. Alam kong alam niyo yan. And nagpasalin-salin dila, mahirap ma-undo, mahirap ma-unlearn kasi yun yung naging programming natin sa napakatagal na panahon eh. Hindi naman mali yun. Pero oversimplistic yung ganung klase ng theory. Malaki ang kulang. Ang bagong research tungkol sa insulin resistance sa metabolic health, hindi pa ganun nakakapasok sa mainstream advice. Kaya ang kanilang advice, limitado lang sa bawasan ang purine-rich foods. Pero ngayon, mas marami ng ebidensya, wala nang duda doon, na nagsasabing kung hindi mo babaguhin ang diet at insulin level mo, babalik at babalik ang gout mo. Napatunayan ko na po yan ang maraming beses sa mga clients ko. So what can you do starting today para yung gout attack mo mawala na for life? Bawasan ng sugar, refined processed carbs, seed oils, ultra-processed carb-loaded foods. Yung rice, bread, pasta, noodles, hindi ka naman mamamatay pag wala niyan eh. Mas mabubuhay ka pa nga pagka inalis mo yan. Bawas na lang muna or iwas. Kumain ng real food tulad ng karne, itlog, isda, gulay, healthy fats. Huwag pong matakot sa saturated fats. Hindi po yun masama. Please watch my other videos tungkol diyan. Start with 12 to 14 hours fasting. Yung 12 to 14 hours, malaking bagay na yon. And gradually increase to 16 hours kung kaya. Pag ikaw ay ayos na yung hormones mo, fat adapted ka na, unti-unti mo mararamdaman na, oy, busog pa ako, ayoko pang kumain. Yun yung hindi mo na kailangan ng willpower kasi yung katawan mo, yung hormones mo, kusa nang nag-a-adjust, kusang nahilom. Uminom ng sapat na tubig at may electrolytes. May asin. Iwasan ng alcohol, lalo na yung beer, dahil mataas ito sa carbs at talagang ito yung number 1 trigger. Iwasan yung mga fructose-loaded foods. Katulad ng sinabi ko kanina, mga sugary drinks. Sagana yan ngayon, lalo na sa mga milk tea, mga soda. Hindi mo kailangan maging perfecto. Ang goal mo ay progress, hindi perfection. Yan, sasabihin mo, ay, extreme naman yan, diet na yan. Paano ba yan magiging extreme? Ay, samantalang yung modern day diet, papalitin mo lang ng basic na diet. Basic na diet meaning whole foods. Na yun naman talaga yung kinakain natin noong unang panahon. Kung matagal mo nang pinagdadaanan ang uric acid at gout, tandaan mo, hindi ka helpless at hindi ka forever na nakadepende sa flare-ups or gout attacks. May paraan para i-correct ang root cause. At kayang mag-heal ng katawan mo kapag binigyan mo ng tamang kondisyon. Ikaw, pinahihirapan ka pa rin ba ng gout mo? Anong treatment ang ginagawa mo sa kasalukuyan para maiwasan ito? Bumalik ba? Comment ka lang ha. Kung gusto pa ng ibang educational videos about metabolic health, ilike mo tong video na to, like mo, subscribe, and share sa mga kaibigan at pamilya mo na possible na may gout din. And if you want a complete guide sa low carb and IF, ayan, ito na yung mga videos, panoorin nyo to. Let's help more people heal the right way, hindi the temporary way or tapol-tapa lamang solusyon. Thank you for watching and see you on my next videos. Bye-bye.